Good morning, Philippines, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 18, 2026. Pag-usapan po natin at bigyan natin ang ating koro-koro, opinyon. Ito pong balita na ating narinig mula mismo sa tagapagsalita ng ating Pangulo sa katauhan ni Jose Clear Castro. Ayon po sa kanya, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang administrasyon ng bangag na Pangulo ay handa daw pong ipatupad kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Court o International Criminal Court, ICC, laban kina Senator Bato de la Rosa, kay Senator Bongo at sa iba pang mga opisyalis ng Duterte administration na di umano sangkot sa war on drugs. Halimbawa po ang dating Justice Secretary na si Attorney Aguirre. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang ating masasabi dito? Narinig po natin sa mga balita nung nakaraan na ang Russia ay nagalit sa ICC sapagkat ang ICC ay nagpalabas ng warrant of arrest kay Putin sa kanilang Pangulo. Ganon din po ang Israel. Alam po natin na ang ICC ay nagpalabas din po ng warrant of arrest laban sa kanilang Prime Minister na si Netanyahu. At ito pong dalawang personalidad na ito, hindi po nadala o nakulong sa ICC. Bakit po? Sapagkat mismo ang kanilang gobyerno ay hindi pumayag. Katunayan, ang Russia ay nagbanta pa na kanilang ipa-aresto ang mga judges ng ICC. At ganoon din po ang Amerika. Ginawa po ng administrasyon ni President Donald Trump. He has frozen the financial assets ng ICC sa Amerika bilang pagpapatunay na mismo ang pamahalaan ng United States of America ay galit at hindi sumasang-ayon dito sa ginagawa ng ICC na kung saan ayon sa kanila ay pakikialam ito sa soberenya ng mga nabanggit na bansa. Ngunit dito po sa Pilipinas, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ibang klase po. Mismo ang administrasyon ng bangag na Pangulo ang kusang loob na nagsusuko sa kanyang mga mamamayan dito sa ICC. Gayon, kung tutusin, tayo naman po ay hindi na kasabit sa ICC sapagkat nag-withdraw na nga ang Pilipinas bilang membro noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit nakakahiya, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakahiya, nakakalungkot, at makikita mo pong talaga namang nakakasuka itong ginagawa ang administrasyon ng bangag na Pangulo, kung saan ang mga opisyalis ng bansang Pilipinas ay kusang loob na hinahandog ang bangag na Pangulo sa ICC. Ito po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay malaking katarantaduhan. At ito po ay maliwanag na pagyurak
sa ating soberenya. Because assuming, for the sake of argument, that the concerned people are really guilty of the crimes charged against them, dapat dito po sila sampahan ng kaso sa ating bansa. Because our courts are perfectly in operation. Wala pong there is no moment that our courts stop operation. So bakit natin hahayaan ng ating mga kababayan, the public officers as that, elitisin sa ibang bansa, katulad ng ICC. Take note na itong si Senator De La Rosa, si Senator Bongo, are sitting senators. So, ipinakikita natin na mismo ang ating mga opisyalis ay pinapayagan natin na litisin sa ibang bansa. Gayong ang ating judiciary, ang ating judicial system ay gumagana naman. So ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay kalukuhan. Malaking insulto sa ating mga Pilipino. Ito po ay maliwanag na pagtataksil sa ating pamahalaan. Hindi po pwede na ito ay ating payagan. Malaki po itong kalukuhan. Kaya lang po ito nagagawa sapagkat ang ating Pangulo ay incompetent, wala pong kakayahan para pamunuan tayo. At ito naman kanyang mga tauhan na sa halip na pagpayuhan siya ay sunod-sunuran lamang sapagkat sila po ay nasusuhulan, pinabayaran ng bangag na Pangulo upang may sa katuparan ang lahat ng bagay na gusto niyang mangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat ito po ay ating pigilan. Hindi po dapat natin itong hayaan sapagkat ito po ay isang malaking kataksilan sa ating bansa at sa ating pamahalaan. Imagine na kahit ang mga opisyalis na patuloy na nanunungkulan katulad ni Senator Bongo at Senator De La Rosa, inihalal ng sambayan ng Pilipino with million votes, i-deliver, ipahuhuli ng ating pamahalaan. Sila mismo ang magde-deliver sa ICC katulad ng kanilang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Ito po ay malaking kahihiyan. Bukod pa sa katotohanan na ito ay pagtataksil sa ating bayan. Biruin mo, hinalal ng sambayan ng Pilipino upang manungkulan bilang mga senador. Pagkatapos ay padadala lamang ng bangag na Pangulo sa Dahig, Netherlands upang doon ay litisin, kulong. At ang masama, katulad po ng nangyayari kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ilang buwan na po, mag-iisang taon nang nakakulong. Ngayong March 15 o 11, March 11, mag-iisang taon na po. Pero hindi pa nagkakaroon ng paglilitis. So, hinahayaan ng ating gobyerno na alisan agad ng kalayaan ang kanyang mamamayan na wala pang paglilitis.
kung tutuusin po under the Constitution, ang isang accused is presumed innocent. Pero nakakulong na agad kayong inosente pa. Take note sa kaso ni PRRD. Ongoing pa po ang pre-trial. Ibig sabihin, kumbaga, tinitingnan pa kung mayroong probable cause against him. And yet, nakakulong na agad siya. Samantalang sa ilalim ng ating saligang batas, kung ikukulong ka lamang kung a person is charged with capital offense and there is strong evidence against him, he would not be allowed to post bail. Kung wala pong ganong instances, he would be allowed to post bail. Ang sa gayon, siya po ay nasa labas habang nililitis. So dito po sa ICC, the fact that there is still the preliminary trial is ongoing. So wala pa po, hindi pa po the probable cause is not yet determined, or it appears that there is no strong evidence against the PRRD. Bakit po nasabi natin? Sapagkat hindi pa nga natatapos ang pre-trial. So, paano malalaman kung mayroong malakas na ebidensya laban sa kanya? So supposedly, under our Constitution, dapat po, PRRD would be allowed to post bail. Ngayon, sasabihin, iba naman ang batas. Sariling rules ang ICC. Well, whatever the rules of the ICC should not be violative of the Philippine Constitution, because any treaty or any contractual obligation that is against the Constitution cannot be implemented by the Philippine government and should not be allowed by the Philippine government to be implemented by other countries. So dapat po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sinasabi po natin dito, kung hindi pa po, or if it is not at the moment determined as to whether there is strong evidence against PRRD, so PRRD should be allowed to post bail. He would be allowed to stay outside of prison while being tried. Yan po dapat. Pero ang nangyayari ngayon, 1 year na siyang nakakulong. Gayong hindi pa naman nadidetermine ng ICC kung mayroong talagang mayroong malakas na ebidensya laban sa kanya. At paano natin nasabi, inuulit po natin, sapagkat kung if the pre-trial is ongoing, or ang pagkaalam nga natin, di pa nasisimulan, nasa preliminary steps pa lang sila. So at that moment, it cannot be determined yet whether there is strong evidence against him. So maling-mali, ito ay paglabag sa ating saligang batas.
kung ito ay hahayaan natin mangyari. Inaulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Assuming that the ICC has different rules and procedures, the fact is, when that rules and procedures is contrary to the spirit of the Philippine Constitution, then the same cannot be implemented against any citizen of the Philippines, because that will in effect violate his constitutional rights as an accused. At ang masama po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nangyari na nga o nangyayari kay PRRD, at ito po ay mangyayari pa rin dito kay Senator Bato de la Rosa at kay Senator Bongo at sa iba pang mga opisyalis, dating opisyalis ng Duterte administration. Ito po ay culpable violation of the Constitution, which is an impeachable offense. Dapat po na-impeach dito ang bangag na Pangulo for culpable violation of the Philippine Constitution. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang katotohanan sa mga pangyayaring ito ay talagang nais lamang ng bangag na Pangulo na ma-eliminate ang kanyang mga kalaban sa politika. Specifically, itong mga Duterte boys. So in other words, this is not justice strictly speaking. Ito ay maliwanag na political persecution. Paghahabol sa mga kalaban sa politika ng bangag na Pangulo under the guise or using the ICC as an instrument ginagamit ng pamahalaan ni Bongbong Marcos ang ICC upang walisin sa kanyang landas ang kanyang mga kalaban sa politika. Dapat ito po ay hindi mangyari o hindi pahintulutan, sapagkat kapag ito ay ating pahintulutan, mangyayari na lahat po ng kanyang kalaban sa politika ay kanyang ipakukulong sa International Court of Justice. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na malaki na po ang kasalanan ng bangag na Pangulo at ng kanyang administrasyon sa sambayan ng Pilipino. Alam po natin na patuloy na naghihirap ang sambayanan mula nang siya ay umupo bilang Pangulo noong 2022. Ang masama po, after 4 years, wala po tayo nakikita na solusyon sa mga problema na ating kinakaharap. Patuloy po na lumalala ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Patuloy ang walang habas na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine itong ayon sa balita, itong 2026 national budget, which is or in the sum of 6-point-something million, mga 6.4 trillion ang budget, more or less yung po ang ating pagkarinig, 6.4 trillion. At
di umano ang expected income lamang ng gobyerno is 4 trillion something. So mangungutang na naman tayo ng 2 point something trillion. Ang kasalukuyang utang ng Republika ng Pilipinas is 17 point something trillion. So magdadagdag pa ulit tayo ngayon ng 2 point something trillion. So lalabas po ng isang magiging standing loan ng Republika ng Pilipinas is 20 point something trillion. Imagine po kung magkano ang interest niya. Take note na ang utangin po natin ay dollar. So dollar din ang interest niya. So capital, which is 20 point something trillion plus interest, babayaran ng sambayan ng Pilipino. Ilang taon po tayong magdurusa. Ang masama, nangungutang di umano para umunlad ang ekonomiya sapagkat gagamitin bilang puhunan, bilang fuel sa ating ekonomiya para mapabilis ang pag-ikot ng ekonomiya. Ang masama, pinaghahati-hatian lamang ng gobyerno, ng mga opisyalis ng gobyerno bilang isang napakalaking sindikato ng pangdarambong sa pera ng sambayan ng Pilipino with the President himself being the mastermind. So lahat ng opisyalis sa gobyerno ng administrasyon ni PBBM walang ginawa kundi magnakaw at mangungutang pa ng pera para nakawin. Sa kabila ng katotohanan na ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap, maraming namamatay sa gutom, namamatay sa sakit na hindi man lang nakakaranas ng pangunahing lunas, dulot ng kahirapan. Samantalang si Bongbong Marcos at ang kanyang mga cronies ay nagpapasasa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nag-iikahos na ang sambayan ng Pilipino, pipilitin pang magbayad ng buhis sa gobyerno, dagdag ng bayad ng buhis. Lahat ng bagay na kanilang ginagamit, binibili ay may buhis in terms of VAT, value added taxes. Lahat ng bawat galaw ay buhis at ito ang specialty ni Ralph Recto being the finance secretary. Pagkatapos sasabihin pa ni Vilma Santos, kanyang asawa, ang lintik, walang utang na loob, na kaya sila binabash, inaatake ng sambayan ng Pilipino sapagkat sila ay nasa itaas. Ang mga mamamayan ay nasa baba na nagdurusa sa kanilang mga ginagawang kabulustugan na nagpapasasa sa pira ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya nihiling po natin na sana kunin na ni Lord itong ating Pangulo nang sa ganon maibsan na ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Masama daw ay panalangin ang kamahamakan ng isang
ng kapwa. Ngunit kung ito naman ang paraan upang maililigtas ang karamihan sa kanilang pagdurusa, eh, hinihingi na rin natin ang awa ng may kapal na kunin na, tawagin na niya ang taong nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang masasabi po natin, kung hindi po tayo kikilos upang wakasan ang pagdurusa natin bilang mga mamamayan ng mamamayang Pilipino, wala pong ibang gagawa nito para sa atin. Tanging tayo lamang. At kung hindi po ngayon, habang lumilipas ang panahon, lalo pong nasasadlak sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Kaya ang ating pong panawagan sa ating mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, na sana po tayo ay magkaisa tungo sa isang layunin. Yan po ay mapatalsik sa madaling panahon ang kasalukuyang bangag, adik, incompetent at walang silbi na Pangulo ng ating Republika. Alam po natin, ayon sa balita, ang ginagawa ng NBI ngayon, kasuhan yung mga taong kritiko sa pamahalaan. Nabalitaan natin na sinampahan ng kaso si Jason Sa, si Eric Celis. Itong dalawang ito na personalidad ay talaga naman pong masigasig sa kanilang mga banat, kritisismo sa kasalukuyang bangag na Pangulo. Kaya upang mapatahimik sila po ay kinasuhan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, magkaisa po tayo bilang mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Ang solusyon po sa kasalukuyang problema ay hindi cabinet revamp. Ang solusyon po ay hindi investigasyon na wala namang patutunguhan. Ang solusyon ay isa lamang po. Iyan ay mapaalis sa Malacanang ang isang Pangulo na walang kakayahan, isang Pangulo na very corrupt, isang Pangulo na magnanakaw sa kaban ng bayan. Sapagkat kapag hindi po siya naalis sa Malacanang, yung kanyang mga kasama sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, nasyonal o lokal man, mangungurakot din po na katulad niya sapagkat sila ay mga galamay mismo ng Pangulo na siyang utak ng sindikato ng pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Alam po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na hindi kaya ng sambayan ng Pilipino in terms of people power na mapaalis ang bangag na Pangulo sa Malacanang kung walang partisipasyon, walang suporta mula sa mga kasundaluhan at mga kapulisan. Ngunit naniniwala po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na kapag ang sambayan ng Pilipino ay nagkaisa, sama-samang magtungo sa EDSA o sa Malacanang upang hilingin ang agarang pagbibitiw
ng ating Pangulo. Ang military at kapulisan at the end of the day ay susuporta sila sa sambayan ng Pilipino. Kaya lamang po hindi sila gumagalawan sapagkat hindi pa nila nakikita ang mga Pilipino na tuluyan ng nagpisa na kumilos upang hilingin ang pagpapatalsik sa Pangulo mula sa Malacanang. The moment the military and the police see that the people are united and determined to demand for the ouster of the incompetent, corrupt, and addict president, magdideklara po ng withdrawal of support to their commander-in-chief, ang armed forces at ang PNP. It happened in 1986. It happened again in 2021. And it will happen for the third time. Ang kailangan lamang makabarangay papayan na kapatid. Sambayan ng Pilipino na sila ay nagkakaisa tungo sa isang layunin. At yan ay ang pagpapatalsik sa kasalukuyan at kurang na wakasan po natin ang ating mga